Nang mga sandali namang iyon, sa isang class na nightclub sa Makati, ay kasalukuyang nagkakasayahan ang mga kaibigan ni Mr. Lim. Nangumbida ito ng mga kaibigan bilang selebrasyon dahil patuloy na lumalakas ang negosyo nito. Mga illegal ang trabaho ni Mr. Lim. May sarili itong pasugalan na dinadayo ng mayayaman. Mayroon din itong mga ibinibentang sasakyan na puro galing sa mga carnapper. Ang pinakamalakas nitong negosyo ay ang shabu. Nakuha kasi nito ang ibang mga supplier ni Mr. Williamson. Nagawa pa nitong agawin ng lugar na dating sinusuplayan ni Williamson ng shabu. Naging mabilis ang pagyaman nito dahil sa mga illegal na gawain. Isa itong tuso. Wala itong pakialam kahit makasagasa ito ng kapwa nito Chinese. Ano bang okasyon at kinumbida mo kami? Tanong ng isa nitong kaibigan na katulad din ito ang trabaho. Wala naman. Matagal talaga na rin kasi tayong hindi nagkakainuman. Sagot nito. Masyado kang malihim, sabi naman ng isa pa nitong kaibigan. Hindi na nakuhang sumagot ni Mr. Lim nang makaramdam ito ng kakaibang init sa loob ng katawan. Bakit? Tanong ng isa niyang kaibigan ng mapo ng kanyang kilos. Parang biglang nag-iinit ang buo kong katawan. Babae lang ang gamot yan, sagot ng isa. Hindi nakuhang makitawan ni Mr. Lim sa pagbibirong iyon ng isa niyang kaibigan. Pakiramdam kasi niya ay parang nag-aapoy ang buo niyang katawan. Ang inis. Napalakas niyang sabi. Nagtingin tuloy sa kanila ang kanilang mga katabing nag-iinuman. Dala ng matinding init na nararamdaman ay napatayo ito. Hindi na ito nakakilos nang biglang magliyab ang buong katawan. Gulat naman ang mga kaibigan nito at ang ibang nag-iinuman nang biglang magliyab ang katawan ni Mr. Lim. Nakapangingilabot na daing ang lumabas sa bibig ng lalaki. Naging daan iyon para magkagulo ang mga tao sa loob ng club. Waiter, kumuha ka ng fire extinguisher. Sigaw ng isang lalaki. Wala namang nagawa ang mga kaibigan ni Mr. Lim. Nakatingin lamang ang ito sa nasusunog nilang kaibigan. Maya-maya ay dumating ang waiter na may dalang fire extinguisher. Mabilis nitong binugahan ang nasusunog na si Mr. Lim. Pero ganoon na lamang ang pagtataka ng lahat. Sa halip na mamatay ang apoy, ay lalo pa imong lumakas. Natumba ang nasusunog na katawan ni Mr. Lim sa sahig. Maya-maya pa ay nagdatingan ng ibang mga waiter na may dalang mga timbang may lamang tubig. Sunod na ibinuhos sa nasusunog na katawan ni Mr. Lim. Katulad ng naunang ginawa ng unang waiter, ay wala lamang lumakas ang apoy nang nabuhusan ng tubig. Nagkagulo na ang mga tao sa loob ng club. Kanya-kanya nang labas ang mga ito. Maging ang mga kaibigan ni Mr. Lim ay nakatakbuhan palabas dala ng takot sa nangyari sa kanilang kaibigan. Mahabang sandali ang dumaan bago tuluyang humapa ang apoy sa nasusunog na katawan ni Mr. Lim nang mistulang litsyong taong nilabasan ng lalaki. Gilalas na gilalas ang mga taong nakasaksi sa pangyayari. Kasalukuyang nagluluto ng kanyang almusal si Myla nang makarinig siya ng humintong sasakyan sa labas ng bahay. Maya-maya ay sunod-sunod na katok ang kanyang narinig sa pintuan. Hinango muna niya ang kanyang niluluto at saka pinatay ang apoy ng kalan bago niya binuksan ang pinto. Bahagya pang nagulat si Myla nang mapagbuksan niya ng pinto si Williamson. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang sayang nakalarawan sa mukha ng lalaki. Ang aga mo namang mambulaho, kunwari na sabi niya. Ang totoo ay alam na niya ang ipinunta sa kanya ni Williamson. Pasok ka. Pumasok naman ito at sakay nilapag ang dala itong tabloid sa center table. Basahin mo itong dyaryo. Sabi nito sa kanya at inabot ang dyaryo. Wala na akong kalaban sa negosyo. Masaya pa nitong sabi. Saglit lang na pinasadahan ni Myla ang hawak na dyaryo. Napangiti silang makita ang larawan ni Mr. Lim na tila nilit yung tao dahil sa pagkasunog. Paano mo iyong nagawa kay Mr. Lim? Tanong sa kanya ni Williamson. Hindi nawawala ang kasiyahang nakalarawan sa mukha nito. Simple lang, sinunog ko ang kanyang larawan. Sagot ni Myla. Hindi ka babakasan ng takot ang kanyang mukha sa ginawa niyang pagpatay kay Mr. Lim. Ang galing mo, humahangang sabi sa kanya ng lalaki. Kontento ka na ba? Tanong niya rito. Oo. Walang mag-aakalang ipinapatay ko siya. Kaya humanda ka. Tiyak na may susunod ka pang trabaho. Sabi nito. Napangiti si Myla. Alam niyang hindi nagbibiro si William. Sa mga katulad nitong mayayamang negosyante, ay tiyak na marami itong mga kakilalang tao. Alam niya ang ugali ng mga itong klase ng tao. Ayaw ng mga ito na may kaagaw sa negosyo. Iyan naman ang inaasahan ko. Sagot ni Myla. Kumain ka na ba ng almusal? Nagluto ako ng tusino at tapa. Baka gusto mong makialmusal. Pwede ba? Tanong nito. Nagkapilang kasi ako sa kagustuhan kong maibalita sa iyong nangyari kay Mr. Lim. Oo naman. Alam kong ikaw ang magdadala sa akin ng swerte.
Sagot ni Myla. Niyaya na niya si William. Sabay sila nitong kumain. Kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Myla ng mga sandaling iyon. Alam niyang iyon na ang simula para matag niya ang pangarap niyang yumaman. 3 linggo ang lumipas bago muling dumalaw sa kanyang apartment si Williamson. Bahagya pa siya nagtaka nang makita niya itong may kasamang mga lalaki. 3 kotse ang sinasakyan mga ito. Pasok kayo, sabi niya sa mga ito. Unang tingin pa lamang niya sa kasamang lalaki ni William ay nahulaan niyang buhat ito sa may sinasabing pamilya. Naka-Amerikana din itong tulad ni William. Nagtaka pa siya nang ang 2 lalaki lamang ang pumasok. Ang 5 lalaking kasama ng mga ito na nakabarong Tagalog ay nanatili lamang sa labas. Naisip niya yung mga bodyguard siguro yun ang kasamang lalaki ni William. Ganon kasi ang alam niyang trabaho ng mga bodyguard ng isang mayaman o politiko. Siya si Congressman David Magalona ng 4th District sa bayan ng Catarman. Imporma sa kanya ni William sa kasama nitong lalaki. Tama na nga bang hula niya? Kung hindi ubod ng yaman ng lalaki, ay tiyak na politiko ito dahil may mga kasamang bodyguard. Magandang gabi po, Congressman. Bigay galang niya sa lalaki. Magandang gabi naman. Ikaw pala si Myla, ang sinasabi nitong si William. Sagot nito na hinagod pa siya ng team. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya kahit parang alam na niya ang sadya nito sa kanya. Gusto kong mawala sa landas ko. Ang taong nagbabalak lumaban sa akin sa nalalapit na halalan. Kaya mo ba iyong gawin? Walang paligo-ligo nitong sabi sa kanya. Kahit magkano, handa akong bumayad. Ayokong may kalaban ako sa nalalapit na halalan. Sabi pa nito. May dala ba kayong litrato ng taong sinasabi niyo? Kung maibibigay niyo sa akin ngayon ang kanyang litrato, bukas ay wala na kayong aalalahanin sa kanya. Sagot niya sa lalaki. Saka kailangan ko rin ang inyong litrato. Bakit pati ako? May pagtataka nitong tanong. For security measure, Congressman. Sigurista ka rin. Sabi nitong muling hinagod ang kanyang muka. Naniniguro lang ako. Kailangan pareho tayong may hawak na alas. Sakaling bumaligtad kayo, ay mayroon akong panlaban. May isa akong salita. Kapag kaibigan, mananatiling kaibigan. Kapag kaaway, hindi ko pinagtatagal. Sabi nitong nakuhang umiti sa kanya. Mula sa araw na ito, magkaibigan na tayo. Baka hindi lang ito ang maging trabaho mo sa akin. Sabi pa nito saka inabot sa kanyang isang kamay. Inabot naman iyon ng kamay niya. May labo nga to, ang bago niyong kaibigan. Sagot niya rito. Mayroon ka na bang dalang retrato ni Camilo Rojas? Singit ni Williams sa kaibigang congressman. Mayroon. Nang sabihin mo sa akin na kailangan ng kanyang litrato, ay pinakuhanan ko siya ng lihim. Sagot nito. Ben, tawag nito sa isang bodyguard. Sir, anong tinawagan ni Ben? Yung litrato ni Milo, saka yung pera. Nasa loob po ang litrato ni Milo. Sabi nito saka inilapag ang dalang attache case sa ibabaw ng center table. Umalis din ito agad. 5 milyon ang laman niyan. Ganon kasi ang sinabing presyo mo nitong si William. Sabi nito sa kanya na inusod ang attache case sa kanyang harapan. Ang litrato mo, Congressman, baka makalimutan mong iwan. Malayo niya ang sagot sa lalaki. Dinukot nito ang wallet na nasa likod ng pantalon. May kinuha sa loob niyon. Pwede na ba iyan? Tanong nito sa kanya matapos ilagay ang litrato nito. Nagamit na pang ID. Okay na te. Kailangan ko talaga ng litrato ng mga taong nagpapatrabaho sa akin. Sagot ni Myla matapos tingnan ang litrato. Gusto kong maging malinis ang trabaho mo. Ayokong may maghinala sa akin kapag may nangyari kay Camilo. Alam kong nasabi na itong si William sa inyo kung paano ko inalis sa landas niya ang kalaban niya sa negosyo. Walang naghinala sa kanya kahit ang pamilya ng taong sinunog ko ng buhay. May diniyang sabi sa lalaki, bagamat kay William siya nakatingin. Ganoon din ba ang gagawin mo kay Camilo? Tanong nito sa kanya. Tumangulang si Myla. Hindi na ito kailangan ng maraming paliwanag. Alam naman niyang naikwento na rito ni William ang ginawa niyang pagpatay. Kaya nga kasama nito ni William dahil alam na nito ang kanyang galing. Gusto nitong pasalamatan si William. Kung hindi dito ay baka wala pa siyang pera hanggang ngayon. Gusto kong bukas pagkagising ko ay wala na si Camilo. Doon pa lang ako mapapanatan. Sabi uli sa kanya ng congressman. Magpahanda ka na ng korona na ipadadala mo sa kanya bukas ng umaga. Ikaw na uli ang congressman sa iyong distrito sa nalalapit na halalan. Sagot naman niya rito. Magaling, sabi nitong tumatango-tango sa kanya, pero magpapaalam na kami. Tumayo naman siya para ihatid sa labas ang lalaki. Hinintay muna niyang makalis ang mga ito bago siya pumasok. May kasiyahan niyang dinampot ang attache case papasok sa kanyang kwarto.